Ngayong NBA playoffs, isang issue ang umuusbong na pinag-uusapan ng buong basketball community. Ito ay ang tinatawag ng marami na foul baiting o ang pagtatangkang mag-draw ng foul sa pamamagitan ng exaggerated reaction sa court. At ang Oklahoma City Thunder ang nasa gitna ng kontrobersyang ito. Ayon sa mga fans' reaction at comment threads sa social media, marami ang nagsasabing ang estilo ng laro ni Shai Gilgeous-Alexander at ang Thunder ay nagiging manipulative at nakakabawas ng kalidad ng laro dahil sa dami ng foul calls na kanilang nakukuha sa pamamagitan ng exaggerated movements. At bakit naging malaki itong debate sa loob ng basketball sa NBA? Hindi lang basta opinion, maging ilang sport commentators at pundits ay nagsimula ng diskusyon tungkol dito. Sa ilang threads at reaction ng fans, ang Thunder ay tinutukoy nilang bilang B-lane o team na nagagamit ng bagong approach para makakuha ng foul calls na minsan ay hindi naman malinaw sa tawag ng referees. Bagamat may mga argumento na ang statistika ng free throws ay hindi sobra kumpara sa iba pang mga teams, ang issue ay kung paano nila ito nakukuha ayon sa ilang mga analysis. Habang lumalala ang debate tungkol sa foul calls at officiating consistency, ang NBA ay nag-anunsyo ng bagong hakbang, isang AI-assisted officiating system, Clutch Points. Ano ang sinabi ni NBA Commissioner Adam Silver? Sa isang pag-appear sa The Pat McAfee Show, sinabi ni Adam Silver na balak ng liga na gumamit ng AI technology upang automatikong i-review ang ilang uri ng calls tulad ng out-of-bounds decisions. Binanggit niya na ito ang maaring kumilos ng parang Hawkeye system sa tennis kung saan ang AI ay agad na nagbibigay ng result based sa camera data. Ang layunin ng bagong sistemang ito ay gawing mas mabilis at accurate ang desisyon ng mga objective calls para mabigyan ng mas maraming focus ang mga referees na mas komplikadong subjective calls tulad ng foul calls. Marami ring debate sa sports media tungkol sa mga bagong AI plan na ito. May mga analysis tulad na Stephen A. Smith at Kendrick Perkins na nagdiskusyon sa potential nitong epekto sa laro at officiating. Samantala sa social media platforms, ilang fans ang nag-express ng mixed reaction. Ang iba ay natutuwa na mas mabibigyan ng focus ang tamang desisyon, habang ang iba ay nag-express ng pag-aalala baka mas maging komplikado ito kung masyadong inaasahan sa AI. Sa kabuuan, ang NBA ay nasa isang crossroads na tinatalakay kung paano ito haharap sa bagong trends tulad ng foul baiting at kung paano mapapabuti ang officiating sa tulong ng teknolohiya tulad ng AI. Ang ilan ay bumabati sa innovation habang ang iba ay nagsasabing ang puso ng laro ay hindi dapat ibenta sa teknolohiya. Hindi bagong issue ang foul baiting sa NBA. Sa nakaraang mga seasons, ilan sa mga top teams ay nahihirapan sa ganitong tactics at naging dahilan para magkaroon ng debate tungkol sa rules at sportsmanship. Maraming eksperto ang nagsasabi na kailangang balansehin ang skill at fair play. Kung titingnan ang free throw stat ng Thunder kumpara sa ibang teams, makikita ang slight advantage sa pamamagitan ng foul baiting. Pero higit pa rito, ang debate ay hindi lang sa numbers, kundi sa paraan ng pagkuha ng foul calls. Maraming debate tungkol sa AI versus referees. May mga analysis na nagsasabing mas magiging consistent ang calls at mababawasan ang kontrobersya. Pero may ilan din na nag-aalala na baka maging mas komplikado kung masyadong aasa sa AI. Sa huli, ang question ay sino ang mas maasahan sa crucial moments, human referees o AI system? Kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin mo, makakatulong ba ang AI sa paggawa ng mas patas na desisyon sa NBA o mas dadami lang ang controversial? I-comment ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa bago nating mga upload. Peace out mga kapas break!